Walang lugar para sa personal feelings. Iyan ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni First Lady Liza Marcos na bad shot na sa kanya ang bise. Ayon sa political analyst, masama para sa unity team ang ganitong iringan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Nagsalita na si Vice President Inday Sara Duterte kaugnay sa alitan nila ni First Lady Liza Marcos. Sa interview ni Anthony Taberna, inamin ng First Lady na hindi na maganda ang relasyon niya sa Vice Presidente nang mahuling tumatawa ang bise sa mga patutsada ni former President Rodrigo Roa Duterte laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa illegal na droga. You're in the government, you're the Vice President. Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Ganun pa. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. Pero buwelta ni Inday Sara, walang puwang sa kanyang trabaho ang personal feelings. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Ayon pa sa Vice Presidente, mas mainam na sila at ang Pangulo ang mag-usap. Iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ayon sa political analyst at professor na si Ranjit Rai ng Okta Research, hihina ang puwersa ng naturingang unity team kung magpapatuloy ang kanilang iringan. Whether you are Marcos or Duterte, you lose kasi you're part of this alliance. Wala pa hong 2 taon, or magdadalawang taon pa lang, disunited na yung unity team. Tingin naman ni political analyst Professor Ramon Casiple, hilaw pa para masabing may lamat na ang relasyong Marcos at Duterte. Pero posible umanong may itinatagong poot ang dating Pangulo. Hindi naman nagkaroon sa tingin ko ng tunay na away pa. Wala pa, masyadong maaga kung political na away. Ang tawag ko dyan posisyonan pa lang. Nung unang nagbalak na tumakbo si Sara Duterte, hindi para sa pagka-vice presidente. Ano kwento mismo niya, yung tatay niya. Nakausap ko yan yung tatay. Kaya nga medyo masama pa yung loob ng tatay. May pamomosisyon man na nagaganap para sa mga darating na halalan, tingin ng mga analyst, mas mainam sa imahe ng mga opisyal na tumutok muna sa trabaho para sa taong bayan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.